Hindi ako yung tipo ng taong madaling matakot. Tawagin niyo na lang po akong Bea. Lumaki ako sa Maynila. Sanay sa ingay, sanay sa mga kwento ng multo na kadalasan gawa-gawa lang. Pero iba si Rika. Siya yung kaibigan kong palaban, matapang at higit sa lahat, walang pinaniniwalaan sa mga pamahiin. Para sa kanya, ang mga nuno sa punso, engkanto at kung ano-ano pa ay katang-isip lang ng mga matatanda. Nagbakasyon kami sa Siargao ng tag-init. 3 kami noon. Ako, si Rika at si May. Unang araw pa lang, parang panaginip na agad ang isla. Matingkad ang araw, sobrang linaw ng dagat, at yung hangin na parang nililinis pati isip mo. Yung resort na tinuluyan namin ay medyo liblib. Napapalibutan ng puno ng nyog at mga makipot na daan ng lupa papunta sa dalampasigan. Nung umagang yun, naglalakad kami sa may likod ng resort. Mahilig kasi si May sa pictures. Ako naman, gusto ko lang maglakad-lakad. Si Rika, wala. Sumama lang para hindi maiwan. Habang naglalakad kami, napansin ko agad yon. Isang maliit na bunton ng lupa sa ilalim ng isang matandang puno. Hindi siya basta tambak lang. Maayos ang hugis. Parang sadyang ginawa. May maliliit na damo sa ibabaw at may ilang tuyong dahon. Hindi ko alam kung bakit pero otomatik akong napahinto. Uy, punso ata to oh. Mahina kong sabi. Napalingon si May. Agad ding tumigil. Pero si Rika, tumawa lang. Asan? Ito? Tambak na lupa lang yan? Sabi niya. Lumapit pa. Hindi mukhang punso nga. 'Di ba sabi nila may nuno? Sagot ni May. Wala namang nuno. 2026 na. Naniniwala pa rin kayo dyan? Dugtong pa ni Rika. Hindi ko maipaliwanag, pero may kakaibang pakiramdam habang nakatingin ako sa punso. Walang nakakatakot na itsura. Wala rin kakaibang tunog. Pero parang may mali. Parang may nakatingin sa amin kahit wala namang tao. Alis na tayo. Wala naman tayong gagawin dito. Sabi ko. Pero si Rika, lalo pang lumapit. Tinitigan niya ang bunton ng lupa na parang hinahamon. Tignan nyo. Kung may nuno talaga dyan, galawin nila ako. Rika, tama na. Sabi ko. Half joking pero may kaba na rin. Ngumiti lang siya. Then, sinipa niya ang lupa. Hindi malakas pero sapat para may kaunting gumulong na buhangin pababa. Napasigaw si May. Huy, baliw ka ba? Tignan nyo, wala namang nangyari. Natatawa pang sabi ni Rika. Pero doon nagsimula ang hindi ko makakalimutan. Biglang umihip ang hangin. Hindi yung normal na ihip na malamig at presko, kundi yung biglang bugso na parang may dumaan. Yung mga dahon sa puno, sabay-sabay na kumaluskos. Kahit tirik ang araw, parang may dumaan na malamig sa likod namin. Napatingin kami sa isa't isa. Ano yun? Bulong ni May. Pero si Rika, imbis na kabahan, mas lalo pang naaliw. Timing lang yan. Nagkataon lang. Hindi na namin pinatulan. Hinila na namin siya palayo at bumalik sa resort. Pero buong araw na yun, hindi nawala sa isip ko yung pakiramdam sa punso. Hindi ko alam kung bakit. Akala ko, doon na matatapos ang lahat. Nagkamali ako. Kinagabihan, nag-inuman kami sa may tabing dagat. Masaya, maingay, tawanan. Yung tipong bakasyon na walang iniisip. Pero si Rika, medyo naparami. Siya yung tipo na mas lalong nagiging maangas kapag may tama na. Alam nyo, natatawa pa rin ako sa inyo kanina. Punso daw.
sabi niya habang umiinom. Hayaan mo na yun, huwag mo na isipin. Bakasyon lang to, sabi ko. Pero nakita ko yung tingin niya, yung tingin na may balak. Maya-maya, tumayo siya. Huy, saan ka pupunta? Tanong ni May. Ngumiti siya. Patutunayan ko lang na wala talagang nuno. Nanlaki ang mata ko. Uy Rika, nababaliw ka na ba? Pero hindi siya nakinig. Kahit medyo hilo na, naglakad siya papunta sa likod ng resort, sa direksyon ng punso. Napatingin kami ni May sa isa't isa, at kahit ayaw ko, sumunod kami. Hindi ko alam kung bakit sumunod pa kami. Siguro dahil kaibigan namin siya. Siguro dahil umaasa kaming matatawa lang kami sa kalokohan niya. Pero habang papalapit kami sa likod ng resort, unti-unting nawawala yung ingay ng alon, yung tawanan ng ibang turista, pati yung gaan ng pakiramdam. Sobrang tahimik. Tanging tunog lang ng tsinelas namin sa lupa at may hinang kaluskos ng mga dahon ang naririnig namin. Kahit gabi na, malinaw pa rin ang paligid dahil sa buwan. Kita ko agad ang punso at si Rika. At si Rika, nakatayo siya sa harap nito. Rika, tama na. Balik na tayo, sabi ko agad. Pero hindi siya lumingon. May hawak siyang maliit na bato. Last na to, para matapos na, sabi niya. Halatang may tama pa rin sa boses. Bago pa kami makalapit, ibinato niya. Diretso sa punso. Wala nangyari. Tumawa siya. Kita nyo? Wala naman. Kumuha ulit siya ng bato. At isa pa. Tapos isa pa ulit. Sa ikatlong bato, doon nagbago ang lahat. Biglang may tunog. Hindi malakas. Parang may huminga. Napahinto ako. May, mahina kong sabi. Narinig mo rin? Sagot niya. Hindi hangin, hindi hayop. Parang may mabigat na paghinga na nanggagaling sa mismong harap namin. Rika, alis na tayo, sabi ko. Ramdam ko na ang kaba sa dibdib ko. Pero si Rika, natahimik na rin. Unti-unti siyang lumingon sa amin. At doon ko nakita ang mukha niya. Wala na yung yabang, wala na yung tawa. Takot. May narinig ba kayo? Tanong niya. Hindi na kami nakasagot dahil sa likod niya, sa mismong punso, may gumalaw. Hindi ko makalimutan ang itsura. Yung lupa, parang may umalsa mula sa loob. Parang may dahan-dahang tumutulak pataas. Walang kamay, walang katawan pero kitang-kita naming gumalaw ang ibabaw ng punso. Parang may nasa ilalim. Biglang napasigaw si May. Rika, takbo! Pero huli na. Parang may puwersang humila kay Rika. Hindi ko nakita kung paano. Hindi ko nakita kung anong humawak. Pero bigla na lang siyang bumagsak. Pasubsob sa lupa. Parang may dumaan sa likod niya. Napasigaw siya sa sakit. Ano to? Ano to? Sinubukan naming lapitan pero hindi kami makagalaw. Yung pakiramdam na parang sobrang bigat ng hangin. Parang may pumipigil sa katawan namin. Nanginginig ako. Gusto kong tumakbo pero parang nanigas ang mga paa ko. Si Rika umiiyak na. Parang may umihila sa kanya pabalik sa punso. Hindi siya umaangat. Kusang naglalakad ang katawan niya papunta sa lupa. Tulungan niyo ako please. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas, pero sumigaw ako. Sorry. Hindi ko alam kung para kanino. Hindi ko alam kung bakit yun ang nasabi ko. Pero biglang tumigil ang lahat. Yung paggalaw ng lupa, pati yung bigat ng hangin. Yung hindi nakikitang puwersa, biglang bumitaw. Agad naming hinila si Rika palayo. Halos kalad ka rin namin siya pabalik sa resort.
Nanginginig siya, umiiyak, paulit-ulit lang ang sinasabi. May humawak sa akin. May humawak sa akin. Kinabukasan, ayaw na niyang pag-usapan. Kami rin. Pinilit naming kalimutan. Tinapos namin ang bakasyon na parang wala nangyari. Pero ramdam kong may mali na kay Rika. Tahimik siya, madalas tulala. Madalas hawak ang braso niya kung saan daw siya hinawakan. Pagka-uwi namin sa Maynila, doon nagsimula ang mas nakakatakot. Una, lagnat. Sumunod, panghihina. Hanggang sa nagkaroon siya ng bukol sa balat niya. Hindi normal na bukol. Matitigas, masakit, at ilang araw lang, nagsimulang magsugat. Kahit ilang ospital na ang pinuntahan nila, iisa lang ang sagot ng mga doktor. Walang findings. Hindi rin alam ang cause. Lumala siya ng lumala. Hanggang sa isang umaga, nagising na lang ako sa tawag ni May. Patay na daw si Rika. Tahimik akong napaupo noon. Hindi ako umiyak agad. Kasi sa loob-loob ko, alam kong hindi yun ordinaryong sakit. Matapos ang ilang araw, pumunta ako kay Rika. Hindi ko kayang tignan si Rika sa kabaong. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa konsensya. Habang nakatayo ako sa gilid, ang daming tanong sa isip ko. Bata pa kami, malusog, walang bisyo. Paano siya biglang nagkasakit ng ganon? Paanong walang makitang dahilan ng mga doktor? Pero mas malalim ang tanong na hindi ko masabi-sabi. May kinalaman ba yung punso? Tahimik ang buong chapel. Amoy kandila at bulaklak. Nakatabi ko si May. Pareho kaming hindi mapakali. Halos wala nag-uusap tungkol sa sakit ni Rika. Parang may hindi sinasadyang kasunduan ng lahat na huwag na itong pag-usapan. Hanggang sa may dumating na babae. Hindi ko siya kilala. Hindi siya kamag-anak na pamilyar sa akin. Nakasuot siya ng simpleng damit. Walang kaarte-arte pero may kakaiba sa presensya niya. Hindi siya umiiyak. Hindi rin siya mukhang usisera. Tahimik lang siyang tumingin kay Rika. Matagal. Hindi ko alam kung bakit pero napatitig ako sa kanya. Maya-maya, napansin niya ako. Dahan-dahan siyang lumapit. Kayo ang kaibigan? Tanong niya. Opo, kaklase po kami. Sagot ko, medyo nagtataka. Tumango siya. Tumingin ulit sa kabaong. Pagkatapos bumulong. Hindi yan sakit. Ano po? Hindi siya agad sumagot. Tinignan niya lang ako. Pero parang sobrang lalim ng tingin. May ginawa ba siya sa probinsya? Tapos may hindi siya narespeto? Biglang natuyo ang lalamunan ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may malamig na gumapang sa likod ko. Hindi ko pa man sinasabi ang kahit ano. Pakiramdam ko, alam na niya. Bakit niyo po natanong? Mahina kong sabi. Ganyan ang nakikita ko sa mga pinaparusahan. Nanlaki ang mata ko. Pinaparusahan? Doon na sumingit si May, halatang kinakabahan. Ano pong ibig niyong sabihin? Dahan-dahan siyang huminga ng malalim bago sumagot. Hindi lahat ng nilalang nakikita. Hindi lahat nananakit agad. Pero kapag ginalit mo, kapag nilapastangan mo, may kapalit. Parang bumigat ang paligid. Hindi ko na malayang nanginginig na pala ang kamay ko. Paano niyo po nalaman? Tanong ko. Saglit siyang tumahimik. Pagkatapos mahinang sinabing, dahil yun ang trabaho ko. Doon ko napansin ang maliit na anting-anting na nakasabit sa liig niya. Yung mga mata niya, hindi ordinaryo ang dating. Parang sanay na sa mga bagay na ayaw paniwalaan ng karamihan.
Ikaw, nandun ka? Sabi niya nakatingin diretso sa akin. Parang may humigpit sa dibdib ko. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko na kailangan. Kasi sa mga sandaling yon, alam kong alam niya. Alam niya ang tungkol sa Siargao. Alam niya ang tungkol sa punso. Alam niya ang tungkol sa gabing yon. Magdasal ka. Hindi lahat ng galit hanggang kamatayan lang. Huling sabi niya bago tumalikod. At iniwan niya akong nanlalamig at kinakabahan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang sinabi niya. At hanggang ngayon, kapag may nakikita akong punso, hindi na ako dumadaan sa harap nito. Dahil may mga bagay sa mundo na kahit hindi mo paniwalaan, ay totoo pala. Ako nga pala si Jeff. Hindi ko alam kung bakit ako lumabas ng gabing yon. Siguro dahil sa alak. Siguro dahil sa hangin ng Siargao na parang may sariling pang-akit. Malamig, tahimik at sobrang layo sa gulo ng Maynila. Nasa isang maliit na resort ako noon. Liblib, napapalibutan ng mga puno ng nyog at makakapal na halaman. Yung tipong lugar na nasa umaga ay paraiso, pero sa gabi, mas tahimik. Medyo tipsy na ako, galing sa inuman sa may beachfront. Hindi naman talaga totaling lasing, yung sakto lang na magaan ang pakiramdam. Pero medyo makulit ang isip. Karamihan sa mga kasama ko, nagsitulog na. Ako hindi pa inaantok, kaya naisipan kong maglakad-lakad sa likod ng resort. Tahimik ang lugar, walang kahit anong boses. Wala na rin ako naririnig na musika. Tanging tunog lang ng mga malalayong alon at may hinang kaluskos ng mga dahon. May ilaw naman, pero hindi sapat. Sapat lang para makita ang daan, pero hindi sapat para maging komportable. Habang naglalakad ako, may kakaiba akong napansin. Parang may anino na gumalaw sa bandang itaas. Sa una, inisip ko ibon lang. Normal sa isla yon. Pero nang tumingin ako at tumingala, wala akong makitang malinaw. Madilim ang langit, bahagyang natatakpan ng mga dahon ng nyog. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Ilang hakbang pa lang, narinig ko na isang tunog. Hindi pakpak ng ibon, hindi rin hangin. Parang mabagal, mabigat na pagaspas. Napahinto ako. Ramdam kong parang biglang nawala ang tama ng alak sa akin. Yung pakiramdam na parang may malamig na tubig na binuhos sa likod mo. Unti-unti akong tumingala. At doon, may nakita ako. May lumilipad, pero hindi ibon, hindi paniki. Isang hugis na hindi ko maipaliwanag sa unang tingin. Malaki, sobrang laki. Mas malaki pa sa tao. Dumaan ito sa pagitan ng mga puno. Halos walang tunog, kundi yung mabagal na pagaspas ng kung anong dala nitong pakpak. Nanigas ako. Dahil habang tumatama ang kaunting liwanag mula sa resort, nakita ko ang katawan. Itaas lang. Tao. Babae. Mahaba ang buhok. Sobrang sabog sa hangin. Maputla ang balat at ang pinakang hindi ko makalimutan, yung ibabang bahagi na wala. Putol. Lumilipad. Parang dahan-dahang naghahanap. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga ng maayos. Pakiramdam ko, tumigil ang oras habang dumadaan siya sa ibabaw ng mga puno. Ilang metro lang ang layo sa akin. Hindi siya nagmamadali. Hindi rin siya paikot-ikot. Parang may sinusundan lang o may hinahanap. Biglang may tumunog na sanga sa di kalayuan at sa isang iglap, pumihit ang ulo niya. Diretso sa direksyon ko. Hindi ko nakita ng malinaw ang muka pero alam kong nakatingin siya sa akin.
Doon ko naisip na tumakbo. Hindi ko na maalala kung paano ako nakabalik sa kwarto ko. Ang alam ko lang, halos mabangga ko ang pinto sa pagmamadali. Agad kong isinara, nilak at tinulak pa ang maliit na mesa bilang harang kahit alam kong wala namang saysay. Buong gabi akong gising. Hindi ko pinatay ang ilaw. Bawat tunog ng hangin na malakas at mga kaluskos, kinakabahan ako. Ilang beses kong naisip na baka guni-guni lang, baka epekto lang ng alak. Pero hindi maalis sa isip ko yung nakita ko. Yung pagaspas, yung anyo, yung ulo na lumingon. Mag-uumaga na nang tuluyan akong nakatulog. Kinabukasan, sinabi ko sa staff. Nagkatinginan lang sila. At isa sa kanila, matandang lalaki, ang marahang nagsabing, "Hindi lang naman ikaw ang nagsabi niyan sa amin." Hindi na ako nagtanong pa. Hindi na rin ako naglakad sa likod ng resort. At hanggang ngayon, tuwing naaalala ko ang gabing yon, kinikilabutan pa rin ako. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon sa Siargao. Ako po si Abby. Medyo malamig ang hangin noon. Bahagyang may alon sa tabing dagat. At halos walang tao. Ang gusto ko lang ay maglakad-lakad at mamahinga pagkatapos ng mahabang biyahe. Ang resort namin ay medyo liblib, kaya tahimik na tahimik ang paligid. May ilaw lang sa pathway, sapat para makita ang daan. Habang naglalakad ako sa tabing dagat, may napansin akong maliit na anino sa buhangin. Lumapit ako at nakita ko ang isang batang lalaki. Siguro mga 7 o 8 taon ang edad. Nagtitinda ng mga simpleng souvenir, shell bracelet, maliliit na bag, at mga payak na trinket. "Ate, gusto niyo po ba bumili?" Tanong niya habang nakangiti. Napansin ko ang paraan ng pagkakasabi niya. May kasamang kaba. "Bakit ka nagtitinda ng ganito? Bata ka pa." Tanong ko. Ngumiti siya, medyo nag-aalangan. "Para po may panggamot ang nanay ko. May sakit po kasi siya." Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Agad kong binili ang ilang bagay sa kanya kahit hindi ko naman kailangan. Habang inaabot ko ang pera, ramdam ko ang kabataan at kabaitan niya. Maaasahan na siya sa buhay sa kabila ng murang edad. "Hala, salamat po," sabi niya at umalis na. Ngunit hindi nawawala sa isip ko ang batang yon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa awa. Sa murang edad, nagbebenta siya para matulungan ng nanay niya. Yung gabing yon, halos hindi ako makatulog. Sa isip ko, paano sila nabubuhay nang ganun lang ang pamamaraan? Kinabukasan, nagdesisyon akong hanapin siya. Umaga pa lang naglalakad ako sa tabing dagat. Tinanong ko ang mga nagtitinda, mga bata at ilang lokal kung nakita nila yung batang lalaki. Sa katagalan kong nagtatanong, wala pa ring sagot. Hindi ko pa rin siya mahanap. Hanggang sa may napansin akong babae sa kanto ng maliit na kainan. Lumapit ako at tinanong ang tungkol sa batang nagtitinda kagabi. Nang sinabi ko ang kanyang itsura, biglang napatingin ang babae sa akin at bigla siyang umiyak. Yun ang anak ko. Patay na siya. Ilang buwan na rin." Bulong niya, nanginginig ang boses. Parang huminto ang oras nang marinig ko yon. Hindi ko maintindihan agad paano siya nagbebenta kagabi, masaya at maayos, kung patay na. Pero habang nakikita ko ang babae na umiiyak at pag naaalala ko ang mukha ng bata, hindi ako natakot. Bagkus, napuno ako ng awa. Kaya tinulungan ko ang nanay ng bata. Nagabot ako ng tulong. Kahit simpleng bagay lang, pagkain, gamot at kaunting pera para sa pang-araw-araw. Bawat pag-uusap namin, bawat kwento tungkol sa bata, naaawa ako.
Hindi ko makakalimutan ang gabing yon sa Siargao. Isang simpleng lakad sa tabing dagat na nauwi sa isang karanasan na nagpatibay ng aking pananaw sa buhay at sa pagiging mabuting tao. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yung batang yon. Magandang hapon. Gusto ko lang po magkwento ng karanasan. Ako si Paulo at lumaki akong sanay sa buhay probinsya. Araw-araw akong nasa bukid, tumutulong sa tatay ko maglinis at magbantay sa palayan namin. Sa totoo lang, wala naman akong takot sa gabi. Kahit madilim sa gitna ng taniman, sanay ako sa tunog ng mga kuliglig, palaka at hampas ng hangin. Pero may isang gabing hindi mawala sa isip ko. Gabi ng anihan, kung kailan ako unang nakaramdam ng takot na hindi ko maipaliwanag. Huling linggo noon ng Setyembre. Mainit ang araw, pero pagdating ng dapit hapon, biglang bumigat ang hangin. Ang mga dahon ng palay, sabay-sabay na kumikilos kahit walang malakas na ihip. Nasa dulo lang ako ng taniman. May hawak na sako. Pinulot ko yung mga natirang palay sa lupa. Napansin ko, ang paligid parang natahimik bigla. Wala na rin yung mga ingay ng tao mula sa kabilang taniman. Nilingon ko si tatay, pero nasa malayo siya. Papunta na sa kubo. Ako na lang mag-isa sa gitna ng mga palay. Habang naglalakad ako pabalik, may naamoy akong kakaiba. Hindi amoy lupa o palay. Parang nabubulok na hayop. Sa una, akala ko patay na daga o palaka. Pero habang lumalapit ako, mas lalong sumisingaw yung amoy. Pag-angat ko ng sako, napansin ko may nakatayong anino sa pagitan ng mga palay. Pero sigurado akong hugis tao yun. Tapos akala ko si tatay kaya tinawag ko. Tay? Pero walang sumagot. Hindi rin gumalaw yung anino. Tapos naramdaman ko na lang yung malamig na hangin sa likod ko. Parang may huminga. Nilingon ko agad. Pero wala akong nakita. Pagharap ko ulit, wala na rin yung anino. Ang natira lang, yung amoy na mas tumindi at yung mga palay na parang inapakan. Dali-dali akong tumakbo pabalik sa kubo. Pero habang tinatakbo ko yung daan, ramdam ko na may mga yabag na sumusunod. Parang may naglalakad din sa putikan. Hindi ko na nilingon. Ang gusto ko lang nun, makaalis sa taniman bago tuluyang lumubog ang araw. Pagdating ko sa kubo, halos hindi ako makapagsalita. Si tatay, parang alam niya kung ano yung nakita ko. At ang sabi niya, huwag ka na kasing magpaiwan dun mag-isa. Hindi na ako nagtanong pa. Pero pagkatapos nun, kahit sa araw, minsan may naaamoy pa rin akong ganong klaseng amoy. Kahit walang hayop o bulok na bagay sa paligid. At sa tuwing lumalakas ang hangin, parang may boses akong naririnig. At papalapit ng papalapit. Simula nung gabing yun, hindi na ako mapakali tuwing dumadaan ako sa palayan. Kahit araw, parang may kung anong presensya na nakatingin. Pero isang gabi, napilitan akong bumalik. Biglang bumuhos ang ulan ng malakas at naiwan ni tatay sa taniman yung mga sako ng palay. Sinabihan niya akong huwag nang lumabas, pero hindi ako mapakali. Sayang kung mabasa at mabulok. Kinuha ko yung flashlight at nagmadaling lumakad papunta sa taniman. Pagdating ko sa bukid, halos hindi ko makita ang daan. Ang ulan, sobrang lakas at ang paa ko lumulubog sa putik na hanggang tuhod. Pagdating ko sa gitna, napansin ko agad yung kakaibang amoy. Yung amoy na naamoy ko noong unang gabi. Bigla akong kinabahan.
Pag-ikot ko ng flashlight, nakita ko sa di kalayuan yung mga palay na parang may humahakbang sa pagitan. May naglalakad na tao na may putik ang paa. Ilang segundo pa, lumitaw sa ilaw ng flashlight ko yung anyo. Taong itim na parang sinunog. At alam kong nakatingin sa akin kahit hindi ko makita ang mukha niya. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Parang nanigas ako sa kinatatayuan ko. Bigla itong gumalaw. Unti-unting tumakbo papunta sa akin. Rinig ko yung tunog ng putik na tumatalsik at yung hinga niya. Malakas at mabilis. Inilawan ko ulit pero nawala sa harap ko. Paglingon ko sa likod, nandun siya. Nakatayo sa likod ng punong saging. Halos isang dipa lang ang layo sa akin. Ang mukha niya, sobrang itim na parang sinunog. Pero may mapuputing mata na nakatitig sa akin. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Tumakbo na ako paalis. Habang tumatakbo ako, pakiramdam ko may kamay na humahawak sa laylayan ng pantalon ko. Ilang beses akong nadulas pero hindi ko ininda. Nang makarating ako sa kalsada, saka lang ako nakahinga ng maayos. Paglingon ko ulit sa taniman, wala na yung nilalang. Pero gumagalaw pa rin ang mga palay kahit walang hangin. Pag uwi ko, basang-basa ako, nanginginig. Si tatay, galit at sinabing, "Sinabi ko na sa'yo, huwag ka nang bumalik doon. May nagpapakitang nilalang sa 10 oras ng gabi. Matandang magsasakan na nalunod sa baha. Hanggang ngayon daw, di pa rin natatagpuan ang katawan. Kaya sa susunod, huwag ka nang matigas ang ulo. Huwag kang pupunta doon ng gabi." Simula noon, iniwasan ko na ang palayan tuwing gabi. Hindi na rin ako pinapayagan ni tatay at nag-aani kami ng maliwanag pa.